Ayan, no? So ito na yung sound card natin na ginamitan ng isa pang sound card para maging mic condenser preamp or mic condenser booster. Ayan na, napakaganda ng feedback ng mic. Ayan, sumasagad siya sa rig. Kaya kung gusto nyo matuto paano natin ito gawin, panoorin nyo yung video ko hanggang dulo. Ayan, magandang umaga. Yung topic natin ngayon ay patungkol sa mga sound card. Ayun, yung naririnig yung boses sa akin ngayon, direkta muna ito na record galing sa cellphone ko. So wala pa tayong kinakabit na sound card. So nakikita nyo, may dalawa tayong sound card. Pagsasamahin natin to sila mamaya. Wow. Para mapalakas itong mic condenser natin. Bakit ba nga ba dalawa tong sound card na nandito? Dahil nung una, bumili ako ng V8 sound card. Dahil hindi pa naman ako ganun katagal gumagamit ng mga ganito. Una ko itong napanood sa mga online, sa TikTok, sa YouTube. Hindi na ako masyado nag-research kasi okay naman yung mga review. So bumili ako, kasama to, at saka may mic stand pa. Bali worth of 1,000 plus lang kasama shipping fee. Nung dumating na at sinubukan ko na, hindi ako satisfied sa tunog. So napaisip ako kung ano bang dapat kong gawin, no? Kasi siguro dahil nga mura lang ito, kasi kasama pa yung mic stand 1,000 plus, pero kung itong unit lang nasa 400 plus, ito nasa 400 plus din yata, parang ganun lang. So hindi ako satisfied talaga sa naging outcome ng audio. So ginawa ko, nag-research ako uli. Nagtingin-tingin ako sa mga review sa YouTube. Ito namang Key1 Pro ang naisip ko na bilhin. So mahaba-habang review ang pinanood ko nito, marami-rami rin. Magaganda naman yung mga review lahat. Kaya napabili ako. Nung dumating to sa akin, sinubukan ko, maganda talaga. Ang nagiging problema ko lang dito sa mic condenser ko nakasama dito sa V8, dahil nga siguro mura lang ito, nahihinaan ako dun sa sounds pagka ginagamit ko, lalo na kung meron akong background music or nagkakaraoke ako, kasi mas preferred ko ito gamitin sa pagkakaraoke. So natatakpan yung boses ko dito sa mic condenser sa background music ko, hindi siya makasabay. Pag hininaan ko naman yung background music ko, halos hindi ko na rin gaano marinig yung boses ng background music nung sa accompaniment. So nakaisip ako ng paraan para hindi na ako bumili ng panibagong mic condenser kung paano ito palalakasin. Meron kasi mga nakalagay na maganda daw pagka bumili ng phantom power. Ang kaso nga, nung nalaman ko rin na hindi pala ng mic condenser is gagana sa phantom power na may 48 volts required na supply. Kasi ito 5 volts lang ito. Ayan yung dulo, hindi ito dual, gawa nga namumurahin lang. So kung meron sanang dual, yung pwede siya sa 5 volts, pwede rin sa 48 volts na mic condenser, mas maganda sana. Kaso lang panibago na namang pera yon, panibago na namang budget, gastos. So naisip ko, paano ba palalakasin to? Kaya naisip ko, paano kaya kung i-combine ko itong dalawa? Kaya panoorin niyo itong video ko at ituturo ko sa inyo kung paano to
papalakas. Ito i-demo ko na sa inyo to kasi nasubukan ko na to. Talagang maganda siya. Lahat napaganda ko yung sound card. Dito akala ko nga di ko na magagamit. Akala ko ito itatambak ko na lang kasi meron na akong Key-1 Pro. Pero mas gumanda kasi maliban na napalakas ko yung mic condenser ko, mga effects ng V8 at saka dito sa effects ng Key-1 Pro nag-combine, naging 41. Nagagamit ito dito, dami na rin nito, nasa ano to 31 na effects sa Key-1 Pro. Dito may 10 effects, so naging 41 na lahat. Ang ganda. Yung ulitin ko lang, yung boses ko ngayon direkta muna sa voice recording ng cellphone natin. So ito, unahin natin tong paganahin. Ay susubok natin dito yung mic condenser kung gaano ba siya kalakas, kasi gusto ko yung pag nagbibideo ka yung hindi ka birit ng birit, yung kahit medyo malayo naririnig, at saka kahit maingay. Alam mo naman pagka may mga tropa tayo habang nagkakantahan may nagkikwentuhan kaya maingay. So gusto ko yung naririnig ko ng maayos yung mic condenser ko. So saksak natin to dito sa itong mic 1, mic 2, pili lang tayo. Ayan, para natin itong papaganahin para marinig natin kung gaano ba siya kalakas. Tapos headset, dito to mas maganda kung dito sa monitor Pagkatapos itong jack natin papunta sa cellphone sa recording. Yan. Ito sa live 1 or live 2 yan. Saan tayo dyan pumili. Ikot natin to. Yan. Ngayon, ikakat lang natin saglit yung video kasi sasaksak natin to sa cellphone para marinig natin yung record niya. Galing na dito sa B8. So ayan yung ano natin, yan yung sinaksak natin. Hello? 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 Iririnig, iwan ko kung naririnig nyo. Kasi ako nga, yan. Yan. Siguro naririnig nyo ito. Itinutok ko na talaga sa bibig ko yung mic. Makikita natin yung light indicator nung voice, nung mic. Sagad naman siya. Ibig sabihin full kasi yung mga volume at saka yung echo, full na yan. So ayan na yung malakas niya. Kailangan ko pang ilapit, Ayan. So pagka ganyan, kahit pa paano, malinaw, naririnig ko siya. So ayan na yan yung pinaka-max niya. So ngayon, susubukan naman natin yung ilapit ko na lang sa bibig yung condenser mic kasi hindi ko gaano marinig pagka So susubukan naman natin itong E1 Pro. Ito naman ang try natin pagka ito yung lagyan natin ng mic condenser na mumurahin lang. Kasi para malaman natin yung pagkakaiba. So yan, patay muna natin itong sa beat para masubukan. May kabit naman natin dito.
Hello? Hello. O, yan ngayon naman. Ang naririnig yung boses sa akin, galing naman dito sa K1 Pro. Mas malinaw siya. Ayan o, nakikita niyo yung mic condenser. Nakalapag lang sa lamisa. Tapos, ang layo niya mula sa bibig ko niya, nasa mga 16 to 18 inch. So, malayo siya. Ayan. Pwede ko lagyan ng echo. Ayan. Mas malakas yung pick up, tsaka mas malinaw. So, pag hinaan lang natin yung echo, no? Ayan. So, pagka nilapit ko siya, ayan ganyan, talagang malakas. Hindi ko na siya kailangan itutok sa nguso ko, no? So, pagdating naman dito, mas malakas. Yun nga lang, ang isang napansin ko rito, pag naglagay na ako ng background music, halimbawa lang, nagkaraoke ako, ano, hindi ko masyado mapalakasan yung volume ng accompaniment natin dahil natatabunan yung busis nga ng mic condenser ko dito sa sounds. So, konting parang nabibitin pa ako. So, gusto ko yung mas mapalakas pa. So, kaya naisip ko, itong V8, kukumbine natin dito. Ang purpose nito is gagawin nating preamp ng ating mic condenser. O, yan yung mic condenser natin, lalapag natin. Ang purpose nito, para siyang gagawing mic booster. Papadaanin natin yung mic condenser sa V8 papunta rito sa K1 Pro. So, ang kagandahan nun, yun nga yung nasabi ko na magkukombine silang dalawa, pati yung mga effects nito, kung ano yung mga effects dito, may isasama natin dito. So, ngayon, gawin na natin, pakita na natin, no? Ayan, kailangan lang natin ng isa pang jack, yung pang record, yung papunta sa cellphone. Ikakabit lang natin to dito sa output ng masyadong malakas. Hinaan ko lang ng kaunti. Masakit sa tinga. So, kabit lang natin dito sa monitor. Pinaka-output ng V8. And then, sasaksak natin siya dito sa isa pang mic. Yan lang. So, ngayon, sunod natin gagawin na lang dyan, itong mic condenser natin na nakarekta rito sa K1 Pro, dito natin siya isasaksak sa mic 1 or 2 sa V8. So, stop lang natin saglit yung video kasi para mailipat natin. So, ayan. Isaksak natin dito. So, ngayon, wala akong binago sa volume, pero yung pick up nung signal natin, gagaling sa mic is lumakas. Nandito pa rin, hindi ko ginalaw yung mic condenser natin. Pero pag nagsalita tayo, umasagad na yung light indicator. Ibig sabihin, mas lumakas yung napipick up niyang signal galing sa microphone natin, sa mic condenser natin. So, ayan. Ayan. Ngayon, pansinin nyo, sabay na tumataas yung light indicator ng pagkabilang sound card. So, ito, yung volume nito is nasa 1 o'clock. Kung gusto pa natin palakasin, pwede pa natin siyang sagad. O, yan. Lalo pang lumakas. So, ito, tudo natin, ayan. Ganyan siya kalakas, sa ganyang kalayo, yung ating mic condenser. Kaso nga lang, masakit na sa headphone ko, kaya ilalagay lang natin siya sa 3 o'clock yung mic natin dito sa
main sound card natin at saka sa pre-up naman natin na sound card, ilalagay natin siya sa 1 o'clock or 12 o'clock. O, depende kung saan, maganda-ganda pa yung pick-up. 2 o'clock, o, dagdagan na lang natin ng kaunti dito. So yan, kung mapapansin nyo, nandito pa rin yung mic condenser natin, pero yung lead indicator natin ng signal is napakalakas. Oh my! So yan, ganyan sa kalayo, hindi mo na kailangan ilapit o hawakan. Ayan, ganyan kalayo, na-pick up niya yung signal. So ngayon, susubukan natin ulit sounds kung habang nagsasalita tayo, kung magpapantay na yung level ng sounds natin. Ayan, ang kailangan natin mag-play. Ayan. Ayun. Kahit lakas-lakasan natin konti yung accompaniment volume natin, lagay natin sa 2 o'clock. Tapos, yung lead indicator nila, halos parehas nakakarating sa red. Ibig sabihin, pag kumanta tayo, o nagsalita tayo, hindi matatakpan yung boses natin, no? Sounds natin. Kasi pag sobrahan natin pinahinaan, halos hindi rin natin marinig. So dito, mas may babalansin natin siya ng maayos. O, 3 o'clock, pero yung signal, parehas sila. Kayang sumabay ng sounds ngayon ng ano natin, ng mic condenser na ordinary lang. Ngayon, susubukan natin kung totoong magagamit ba natin yung mga effects. Stop muna natin yung sounds. Ayan, ito na. So, subukan natin sa mga effects. Ayan, yung naririnig yung effects ay galing dito sa V8. Ayan. Awesome! O, tapos, dito naman tayo sa mga effects natin. Wala naapektuhan dito. Dito naman tayo sa E1 Pro natin ng mga effects. A few moments later. O, ayan. Ayan, nandyan lahat. Sobrang dami na effects na to. Hindi na natin to may isa-isa, no? O, tayo sa kabila. Oh no! O, yung mic volume natin, kung di naman natin, ano, kahit hinahinaan lang natin, no? KO! O, isang palakpakan dyan. O, ayan. So, sana nagustuhan nyo itong video. Kung nagustuhan nyo, panood nyo, pakishare naman, saka pakilike, saka kung po pwede, pakisubscribe na rin kasi wala pa naman ako mga subscriber, no? Hindi man ako madalas mag-upload, basta sa ganito na parang sa tingin ko may matututunan yung mga viewers natin, sisikapin natin magawa ng content para naman may matutunan. Siguro dito sa susunod naman, tuturo ko naman yung magandang pagsisit up ng ganitong sit up, tapos doon naman sa output ng amplifier para actual tayo na mag-karaoke, no? Mahaba na kasi masyado kung dudugtong pa natin dito. So yun lang, maraming salamat. Hanggang sa susunod naman nating content, please subscribe, like, and share. Thank you.